39, nandiyan ko po kayong tumayo lahat upang basahin ang ating may 3 points lang po ako, ang 3 importance of prayer. Amen. Number 1, prayer is refreshment for our life. Amen. Amen. Sige kuya, ano po yung refreshment? Sabi dyan, giving of fresh mental or physical strength or energy. Amen. Ito pong verse 35, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. So kung babasahin po natin itong buong chapter 1, ito po ay si John the Baptist po ay pinapangaralan niya yung mga tao na may paparating. Si Jesus nga po. So nung dumating si Jesus Christ, then nagpa-baptize po si Jesus Christ kay John the Baptist. So, nung pag-ahon po ni Jesus Christ sa tubig, bumukas po ang langit and then nakita ni John na may bumababang banal na espiritu like dove po kay Jesus Christ. At may narinig silang tinig. Ang sabi po ay, ito ang aking anak na pinag-isilan po. So, and then, after po nun, dinala po siya ng anghel sa ilang. And then doon po siya ayuno ng 40 days and 40 nights. And then doon po siya tinukso ng ating ni Satan. Amen po. And then, yun nga po, napagtagumpayan niya yun yung pagtukso ng kaaway. And then, doon po nag-start ang ministry ni Jesus Christ. Amen. Then, nung kinabukasan po niyan, pinili niya na po yung apat na naging first 4 na disciple niya. Sino po yun? Si Peter. Simon pa po siya. Simon, Andrew, James, and John. Tama po ba? So, yan po. And then, hanggang sa nangaral na po sila po niyan. Buong maghapon, nagpagaling ng maraming may sakit, and nagpalayas ng mga demonyo. Amen po. So, yan po yung kinabukasan, very early in the morning. Simon Peter, John, and Andrew. Amen. It was still dark. Jesus got up, left the house, went off a solitary place where he prayed. So, alam po natin na ang ating Panginoon Diyos is 100% God and 100% man din po siya. So, nakakaranas po siya ng pagod, uhaw. Amen. So, yun po, dahil din sa nakakaranas nga po siya ng ng pagod. So, saan siya kumukuha ng lakas? Amen. Yun po yung very early in the morning. Alam po natin yung very early. Yung early in the morning, mga 5 po ata yun, no? 4 a.m. Eh yung very po, very early pa. Mga 3 a.m. Yun. So, doon, alam po natin yung mga oras na yun po yung relaxing. Di po ba? Talagang kasarapan ng tulog. Pero ang ating Panginoong Jesus, bumabangon na po siya and then naghahanap po siya ng solitary place kung saan po siya makakapag-isa at yun po, panalangin sa Ama. Amen? So, yun po, doon po siya kumukuha ng kalakasan. When we prayed, and then sa atin din di po ba kapag tayo ay kumakausap sa ating mga mahal sa buhay, ano po yung nararamdaman natin? May galak po ba? Nare-restore po yung ating pagod sa buong maghapon. Ganon din ang ating Panginoong Hesus nung siya po ay nakikipag-usap sa kanyang Ama. Amen? Yung refreshment, giving of fresh mental or physical strength or energy. So, sa atin po, sa ating buhay, nandito po tayo sa Saudi, maghapong trabaho. So, di po tayo pare-pares ng trabaho. Ako po, Hindi ko po maramdaman yung pagod, physical. Yung hayay, bigla na Kasi, nakaupo lang ako sa opisina. Nakaupo lang, pachay-chay lang po yung trabaho. Amen. Pero ano po sa inyo po, may mga, mabibigay trabaho sila. Kuya Mark, physical strength.
So, kailangan po natin yung prayer, yun po, to restore our physical strength. Sa mental naman po, yan. Tulad po yan nila Kuya Ali. Dahil ang trabaho po ni Kuya Ali talagang utak ang ginagamit. Pastor Osmond din daw po eh. Kakapit din. Nakaupo din. Amen. Nagkakabuki ka na. Praise God. So, yun po kung talagang ang kaaway po talaga kapag tayo ay pagod na sa trabaho. Ang i-inject pa niyan yung mga ano eh. Talagang yung pag-iisip natin hindi titirahin eh. Sa mga basta yung atakihin tayo ng kaaway. Amen. Amen. So, ganun rin yung parela. Praise God. So, yun nga po, for example, nandito tayo sa Saudi, ang tagal na natin dito, di po ba? Minsan, umabot na ng taon, 20 years. Ang kaaway niyan, oh, ilang taon ka na dyan, bakit? Wala ka pa rin ipon. Ayan ka. Chay ka pa rin. Chay pa din, di po ba? Pati ano, ang kaaway, yan nga, tulad ng future natin, lagi natin ipapaisip ng kaaway yan. Oh, yung future mo, paano na, bakit? Hanggang ngayon, wala ka pa rin ipon, wala ka pa rin napupunta, di po ba? Wala ka pa rin business sa Pilipinas, wala ka pa rin asawa. Sino po mga single dito? Oh, wala na single. Single again, meron. Amen. So, Single dito. ganun po ang kaaway. I-injikan po tayo ng mga maling kaisipan po. Pero but praise God, kung tayo po ay mananalangin, so doon po i-refresh ang ating kaisipan. Amen? Amen. Yung mga gawa ng kaaway ay wala po yan. Amen. Sabi po dyan, if we pray, kakaroon po tayo ng refreshment, fresh of mental health, physical strength, or energy. Amen? Amen. Amen. Sige kuya, next po. Prayer is protection for our life. Amen? We believe naman na araw-araw talagang pinapanalangin po natin yan. Na every time na tayo papasok sa trabaho, pray for protection, lalo na po yung mga nagdadrive. Amen po? Amen. Sila po yung prone sa accident. Amen, sa kalsada. Sabi po dyan, Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, everyone is looking for you. Ang nagsasalita po niyan si Simon at saka yung mga disipulo po na hinahanap po nila niyan si Jesus Christ, and then hindi po nila alam kung saan nagpunta si Jesus Christ. Nung nakita po nila, sinabi po nila na hinahanap ka po ng karamihan, ng lahat. Amen? Alam po natin nung time na si Jesus Christ po ay nangangaral po ng salita niya, hindi lang po ang mga disipulo or tagusunod niya yung mga gustong humingi ng kagalingan, amen po. Meron din, andun din po yung mga Pharisees, scribes na humahanap ng maipaparatang sa kanya. Amen. So, andun po yung possible na yung kapahamakan sa kanya po. But when sa kanyang pagising pa lang sa umaga, andun na po yung paghingi niya ng protection sa ating Ama. Amen? Sa atin din po. Amen? Dahil nandito po tayo sa mundo as Christian. Hindi lang po yan physical protection. Ganun din po sa spiritual protection. Amen. Sabi po sa 1 Peter 5:8 po ba? Yan, meron ka dyan. Ang kaaway po ay nagmamasid lang po. Hindi po ba? Handang sakmalin. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Amen? Power. So, kung wala po tayong prayer for protection for spiritual, ay madali po tayong masakmal ng kaaway. Amen? Amen. Di po ba sabi sa John 10:10, the enemy comes to steal, To kill, and to destroy. destroy. So kung prayerless po tayo,
madali po tayong maagaw ng kaaway. Kung prayerless po tayo, madali po tayong magiba, distraction ng kaaway. Amen po. So we need to pray for protection every day po. Hindi lang po physical, spiritual din po. Amen. Amen. And then sabi niya po dyan sa Isaiah 4:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with righteous right hand." So andyan po yung pangako ng Panginoon na huwag po tayong matakot every time na kung tayo mananalangin, ang pangako ng Panginoon na papalakasin tayo, tutulungan niya. Amen? Hallelujah. Sige kuya, next. Number 3, prayer is a strength and power for our life. Amen? Amen kuya. Next po. 38, Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby village, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. So, yan po rin yung yung sa ating Panginoong Hesus. Siya po ay nanalangin for strength, for power, dahil yan po ay panibagong araw na naman, panibagong paglalakbay na naman, and then maraming pagagalingin na naman po siya, palalayasin ng mga masamang demonyo. Kaya every time na gumigising siya, humingi po siya ng strength and power sa Ama. Amen. So, ganyan din po sa atin bilang Kristiyano. Amen po. Minsan, nanghihina tayo. Amen po. Amen. Kanino po tayo kumukuha ng lakas? Kay God. Amen. Kay God po ba? Sabi niya sa Matthew 11:28, "Come to me, all who labor are heavy laden, and I will give you rest." Sa Lord po ba tayo lumalapit? Amen. Amen. Minsan sa ating ministry, amen po ba? Nakakaranas po tayo ng pagod, amen? Bakit po kaya? Baka kasi hindi na tayo lumalapit sa Lord. Bakit? Kaya tayo nahihirapan or napapagod sa ministry. Baka hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Baka nagtitiwala na po tayo sa sarili natin. Amen po. But sabi ng Panginoon, "Come to me. Lahat ng nabibigatan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Amen. Amen. Gusto ng Lord din po na na aminin natin na mahina po tayo. Amen. Amen. And praise God that God is our strength po. Amen. Amen. So, sa Kanya lang po tayo lalapit, hindi po kay doon po sa iba. Kala mo diname drop. Amen. So, praise God. Yun po, so kung tayo po ay nahihirapan, napapagod sa ministry, Hindi po manambot sa baw eh. sa ating Panginoon Diyos lang po tayo lumapit. Amen po? Yes. Hallelujah. So, our conclusion, prayer is important because it helps us to stay close to God. It helps us to grow in our relationship with God. It helps us make better decisions. It helps us to align ourselves with God's will. It shows us that our life is not about us. It gives us strength, hope, wisdom, and guidance. It increases our faith. It brings peace and comfort. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.